Guys, ito lang ang masasabi ko. Sa mga anak dyan, ang tamaan, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. At ang matamaan ay sapul. Ito lang ang masasabi ko guys sa inyo. Alam niyo po ba sa panahon ngayon, ibang-iba na ang panahon ngayon sa kabataan ngayon at sa noon sa panahon ngayon. Ang mga kabataan noon, tingnan nyo ang mga matatanda na sila ngayon. Hanggang ngayon, disiplinado pa rin. Lahat ng mga ugali na nakagisnan nila noon, magpahanggang ngayon, na i-apply nila. Kumpara sa mga bata ngayon. Alam niyo po ba, ang mga bata ngayon, pag inutusan mo, ang sasabihin sa iyo, bayad. Hihingin ka ng bayad ng anak mo. Mga bata ngayon. Hindi mo yan mapapagalaw hanggat hindi mo yan nababayaran. Samantalang noon, ang mga bata noon, pag sinabi ng magulang, nasunod agad yung mga anak. Takot sa magulang noon ang mga bata. Pag inutusan noon ang mga bata, hindi pwedeng hindi mo sundin yun. Hindi pwedeng hindi matapos mo yung gawa na inutos sa iyo. Hindi naman porket sa sinasabi na takot. Hindi sa takot, kundi marunong silang sumunod. Marunong silang sumunod sa magulang. May respeto sila doon sa magulang na nag-uutos sa kanila. Pero ngayon, ang bata ngayon, utusan mo, papaiyan-iyanan ka na lang. Sasabihin mo dun sa anak mo, nak, maghugas ka. Sasabihin sa'yo ng anak mo, mamaya na ma. Hanggang sa mamaya na. Ikaw na lang ang gumawa ng gawain. Dahil napuspas na yung dila mo kakasabi. Yung anak mo, sumunod, hindi. Dahil ang una niyang ginagawa ay nagsisilpon. Puro silpon. Pagising sa umaga, silpon. Tanghali, nagsisilpon. Hanggang sa gabi, patulog na yan, nagsisilpon pa rin. Kaya ngayon, ang mga bata ngayon, napaka-imposible talaga. Magulang na ang pinapasunod. Magulang na ang pinapasunod sa lahat ng bagay. Pag may hiniling sa iyo na hindi mo maibigay, galit sa iyo. Siya pa ang galit. Yung anak mo pa ang galit. Alam mo kung bakit naging ganyan ang mga ugali ng mga anak ngayon? Depende po kasi yan sa pagpapalaki ng mga magulang. Kasi kung tinuturuan mo ng maayos ang anak mo at dinidisiplina mo ng maayos, malamang baka pagdating ng araw, pasalamatan ka pa. Dahil hindi siya namulat sa buhay na pagiging tamad. Natuto sa buhay, natutong tumayo sa sariling mga paa. At doon naman sa mga bata na natuto na nga na tumayo sa sariling mga paa, nagkaroon na ng trabaho. Ayaw nang makinig sa magulang. Dahil alang ang rason nila, kaya na nila ang buhay nila. Kaya nilang buhayin ang sarili nila dahil malaki na sila. Pero hindi isip ba nila yun? Yung bata pa sila.
Lahat ng pangangailangan nila, kakainin na lang ng magulang nila. Sa kanila pa ibibigay. Huwag lang silang magutom. Pero ngayon, natitiis ngayon ng mga anak ang magulang. Natitiis. Samantalang noon, ang mga anak noon, marunong. Hindi katulad ngayon. Kaya ngayon, ang dapat na gawin ngayon sa mga anak ngayon, habang bata pa, turuan ng leksyon. Ipamukha sa kanila na ang lahat ng bagay na gusto nila ay kailangan nilang paghirapan bago nila makuha. Para pagdating ng araw, hindi nila pagsisihan. Mawala man sa mundo ang kanilang mga magulang, marunong sila sa buhay. Marunong silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya kung ang anak ngayon, pag may hiniling sa iyo, tanggihan mo. Iparealize mo kung papaano niya makukuha yung mga bagay na gusto niya. Yung gusto niyang bagay na paghirapan niya. Para malaman niya na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pinaghihirapan bago nakukuha. Medyo napahaba na po ang aking sinasabi. Pero ang katotohanan po ay talagang nakikita sa ating mga mata. Maniwala man kayo sa hindi, sigurado ako, ang iba nararanasan yan. Kaya shout out sa inyo.